President Ferdinand Marcos Jr. muling nagparinig, pumitik laban sa grupo ni dating Pangulong Duterte. At ito po ay kanyang ginawa sa harap mismo ng rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi dito. 12! 12! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tiga-Pasay, mga tiga-Metro Manila. At nabisita po tayo ng marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan nyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Ayan o. Yan ho ang pinagmamalaki at sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Ibang-iba raw yung kanyang mga kandidato kaysa kandidato ng kabila. Ano ho, ang tinutukoy dyan ay ang kampo nga po ni Duterte na binanggit niya yung nagmumura at kung ano-ano pa. So, hindi na po talaga mapigilan ang ating Pangulong Marcos sa oras na siya ay humaharap sa publiko, lalo na sa kanyang mga rally, talagang kanyang binabalikan na niya, kanyang pinapatulan na ang mga pinagsasabi ni Duterte. Kung nagtagumpay si Duterte ng paninira at sasabi ng mga below the belt kay Pangulong Marcos sa 2 taon kalahati, ngayong taong ito iba na. Sumasagot na. Pinatulan na ni Pangulong Marcos. Meron na siyang panahon at yung panahon yan ay dito sa mga rally ng kanyang mga kandidato. Ayan po. So, matindi. Marami pang ganyan. Pag hindi tumigil si Duterte ng kung ano-ano mga sinasabi. Lalo na ho itong controversial na sinabi niya na dapat mawala ang 15 mga senador para daw siguradong manalo ang kailang kandidato. At yun na nga, pasabugin pa raw yung Senado. Nakita mo na. Grabe ho. So, any comment reaction pa rin sa isong yan dito sa pagsagot at hindi na ho nakakatiis. Talagang pinapatulan na ni Pangulong Marcos ang dating Pangulo ng bansa na si Digong Duterte. Ang reaction ko dyan, Sir Mike, ako po, dapat lang naman talagang sagutin na nitong si PBBM, etong si Digong, kasi po ay namimihasa. At ang inaakala ni Digong ay weak talaga ang ating president. Pero, di ba, kada buka ng bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos, triggered na triggered ang PDP laban Senatorial Balls. Di ba? Triggered na triggered sila. Magsalita lang ng kaunti si PBBM. Sapul na sapul sila, gigil na gigil sila at kung ano-ano na ang mga sinasabi nila kay PBBM. Di ba? Diyan natin na napapatunayan talaga ang mga Duterte po kasi ang panlaban nila fake news. Ang panlaban nila pagmumura, pagmamatapang at galit-galitan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang panlaban diyan ay facts, katotohanan at yung talagang information na talagang swak na swak, saktong-sakto sa kung ano talaga ang nangyayari sa realidad. Walang halong kahit anuman lang pagsisinungaling, walang halong pagbabalat kayo. Purong impormasyon na makatotohanan lamang ang pinapakawala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Galit na sila. Samantala, sa ibang iso naman, matindi naman ito.
Sign of personality disorder. Wow, ang tindi naman yan. Yan po ang sinasabi ngayon ni Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader. Matapos siyang maambos interview at matanong ng media kung ano ang kanyang masasabi doon nga ho sa sinabi ni Duterte na hindi naman nagbibiro dahil seryoso sinabi niya na dapat ay mawala ang 15 senador at pasabugin daw yung Senado. Dating Senate President niya si Coco Pimentel at saka siya member ng Senado sa kasalukuyan. Hanggang June 30 pa siya magtatapos ang term. Kaya ho ganyan. Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators, kasi pwede nga pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero, i-ano natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Yung may dalawang nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi nila, joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for violence and then sasabihin mo joke only. Kasi di ba yung bomb joke nga, yung pag nag-joke ka na may bomba. I-discourage natin ito at wag natin ito parang i-encourage. Kaya how do you discourage an act? Sometimes kinakasuhan mo yan para ma-discourage. And Sir, considering follow-up ko lang former yun. president siya, sir, di ba? Wala namang, ang former president, wala na pong immunity from suit. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganong pananalita sa kanya. Ayun na nga, pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 again penalizes bomb jokes? Yes. Meron. So pwede siya doon? I do not know the context ng bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So yun na nga, kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws. Okay. Pero sir, hindi factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito parang private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo, sa private crime lang yan na kailangan yung tao mismo apektado ang magrereklamo. So this is actually in the nature of a public crime, if it is a crime. Kaya i-ano ko na muna, wala akong expertise na dun sa bomb joke law. So PD, just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So, bagamat sabi niyo dapat dinidiscourage yung ganung mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa ganung pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba, hindi joke yun. Sign of personality disorder ang kanyang sinasabi. Para sinabi niya may problema na sa pag-iisip. Matindi. Ayan. Si Coco Pimentel, inire-relay ko lang. Hindi ko na ipi-play yung video. Kasi putol-putol yung interview sa kanya habang naglalakad pa. So yun yung kanyang sinabi. Yun ang na-pick up ko ng aking channel doon sa description or pagsagot ni Coco Pimentel. Iba talaga. Kasi naman sa totoo lang, hindi naman gagawin niya ng matinong tao eh. Hindi naman yung gagawin ng merong pagmamahal at malasakit sa buhay ng tao at sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung bakit at ano ang pinanguhugutan nitong si Digong Duterte, bakit siya nagsasabi ng ganyan. Ang nagsasabi lang ngayon ay yung kanyang mga tauhan, mga tagapagtanggol, na yun daw ay biro lang. Wala naman sinabi si Duterte yung biro eh. Hanggang ngayon hindi pa siya nagdi-deny eh. Yung mga abogado lang yung
malapit sa kanya o lumalapit sa kanya nagsasabing, hindi na kayo nasanay, biro lang yan. Eh bakit? Dadaanin ba sa biroan ang pagpatay? Lagi bang dadaanin lang sa biro? Nakuhanin ang buhay ng mga tao? Ito ay 15 senador. Tapos yung institusyon na Senado ay gustong pasabugin. Aba, kahit biro hindi dapat ginagawa ng matitino. Pero dahil nga hindi naman ho nagsabing biro, malamang totoo yan. Kaya ho threat na yan sa Senado at sa mga senador. Although yung ibang mga senador ay tumatawa na lang, yung ibang senador ay na mag-comment, hindi ko alam kung takot kay Duterte o kung ano. Pero hindi pinag-usapan dito yung isang senador. Hindi pinag-usapan dito yung 15 senador. Ang pinag-usapan dito yung institusyon. Yung dapat ay pagrespeto, maging halimbawa sa ating kabataan na manguna siya, dating Pangulo at abogado, na irespeto ang elected senador. Irespeto ang opisina ng Senado bilang institusyon, bilang napakataas na posisyon sa pamahalaan. Ay bakit tinadaan sa gano'n? Kaya ayan po, pati si Pangulong Marcos hindi na makatiis sa kanyang mga ginagawa at pati ito si Coco Pimentel na hindi pumapatol, ngayon pumapatol na. Sign of personality disorder. Yan ang description ni Coco Pimentel. Antindi, di ba? Ayun. Pero siyempre, alam ko yung mga DDS vlogger, DDS supporters, ayaw nilang ganyan kasi patuloy nila pinagtatanggol yan eh. Kahit anong sabihin, kahit below the belt, kahit na nakakasakit sa kapwa, kahit na ho pambabastos, kahit na ho pananakot, kahit na ho paninira, pinupuri pa rin nila. Hinahangaan pa rin nila. Pinagmamalaki pa. Ayaw ko kung paano sila. Mukhang nagkahawa-hawa na. Pero tayo, may malasakit ako sa mga Pilipino, may respeto ako sa buhay ng tao, at buhay ng mamamayan, at ng gobyerno, at ng ating mga batas. Kaya itutuloy ko naman ho ang aking pagsasabi na mali ang kanilang ginagawa. At huwag nating suportahan. Usigin, papanagutin, kasuhan kung kinakailangan. Katulad ng ginawa ni General Torre III. Kinasuhan, inciting to sedition. Dahil mismo yung PNP General na si Torre III ay hindi na humatanggap itong ganitong panalita dahil ito'y labag sa batas. Ito'y hindi magandang halimbawa sa kabataan. Ito'y dapat hindi sinasabi ng isang dating mataas na opisyal at isang abogado. Diba? Totoo naman yan. Kaya mayroong pananagutan. So, sa kanila rin ang gagaling kung bakit sila pinag-uusapan. Ang mahirap nga lang, pero okay lang, hindi ko na rin pinapatulan sila. Ilang talagang trabaho nila. Yung mga troll, mga buzzer, ay patuloy pa rin ang paninira na may personal pa. Ganon silang kababaw ng level. Ganon kababaw ang kanilang kaalaman. Kahit mali, ipinagtatanggol. Kahit mali, idol pa rin nila. Kahit na wala na sa lugar ang ginagawa, ipinagmamalaki nila. At hinahangaan pa. Kaya ganyan ang buhay nyo. Hindi kayo uunlad pagka ganyan. Subukan nyo magbago kayo. Sumunod kayo sa rule of law. Rumespeto sa buhay ng tao, sa batas at sa gobyerno, uunlad tayo. Uunlad kayo. Pero kung hindi, mapapag-iwanan kayo. Mananatili kayong mahirap. Mananatili kayong nalilinlang dahil kayo nagpapalinlang sa mga mapanggamit ng kahinaan, kahirapan ng ibang sektor ng mamamayan. Pero ako'y naniniwala, kakaunti kayo at patuloy na liliit yan. Dahil dadami ang professional, dadami ang matitino, dadami ang matatalino, dadami ang marunong manindigan ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yan ang ating hikayating lumakas. Yun hong mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagpapagamit sa kasamaan, kakaunti lang kayo. At uunti pa yan. Please like and share ng ating video ito. So yan po yung pahayag ni Senator Coco Pimentel at ito nga si Sir Mike Abe. Actually doon po sa sinabi ni Coco Pimentel patungkol doon sa issue ng yung nakita ko nga yung parang stationery na ginamit na papel na mayroong PDP laban. Na-vlog ko yan na baka kako etong si Coco Pimentel ay PDP laban at kampe kila Digong. Pero siya pala ay PDP laban pero sa ibang faction na at ang tatay nga nitong si Pimentel ang bumuo niyan, ang nag-organisa niyan at binuhay ni Coco Pimentel ang ano na yan, ang partido na yan. Pero ngayon parang ninakaw ni Digong, parang ninakaw sa kanila kay Coco Pimentel itong kanilang partido. Biruin mo yung anak ng gumawa, ng nagtayo, nag-organisa ng partido na yan, siya pa yung parang ngayon parang nakikisampid lang, parang nakikigamit lang, di ba? So, yun lang yung aking na-vlog diyan. Pero mabuti na lamang at si Coco Pimentel ay hindi po pro Duterte.
Kasi maliwanag dito, kinakalaban niya si Duterte dahil sinabihan nga po niya na may problema daw po ito sa pag-iisip. Yung mga ganitong salita ni Digong na gurgurin ang 15 senador. Medyo talaga pong ginagamit po kasi ni Digong ang mga ganyang taktika kasi nga po minsan wala nang masabi. At yan nga po ay kumbaga yung sumasalamin sa kanyang pagkatao bilang isang utak kriminal. At yun nga po nga mga ganyan nga pong sinasabi din nabanggit din nitong si Romnick Sarmienta sa isang post po sa FB. Nakita ko kasi sa isang post itong si Romnick Sarmienta meron na naman daw sinabi patungkol kay Digong pero hindi pa po ito kumpirmado kung ito po ay legit account. Pero nakita ko doon ay ito daw pong si Digong ay parang yung kanyang mga sinasabi ay may sign daw po na merong parang sakit sa pag-iisip. So actually, hindi naman na importante kung sino ang nag-post niyan, kung si Romnick Sarmienta o ang nagsabi niyan ay si Coco Pimentel. Kasi alam niyo po kung matino kang Pilipino, kumakain ka ng tama, natutulog ka ng tama at may maayos kang pag-iisip, talaga namang ang magiging tingin mo kay Digong ay parang eto'y may toyo, parang eto'y may may sanib, ganyan. Parang may tililing. 'Di ba? Kasi hindi po normal Hindi normal yung kanyang mga pinagsasabi. Nakahawak siya ng pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero 'di ba, tinarantado lang nila, binaboy lang niya. 'Di ba? Kung ganun ang ginagawa niya sa Davao City, pero iba kasi kapag Office of the President na ang pinag-uusapan. Ikaw ang sumasalamin sa lahat ng Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay magsasalita ng mga hindi maganda sa harapan ng mga media lalo na at mga international, 'di ba? Mumurahin mo ang Pope, mumurahin mo ang kung sino-sinong mga leader ng ibang bansa, 'di ba? Katulad nun, minura niya si Obama, ang dami niya mga pinagsalitaan ng mga leader, medyo hindi maganda. Kahit ito nga si sa pagkakaalala ko pati si Justin Trudeau ng Canada hindi nakaligtas kay Digong. 'Di ba medyo naano tayo noon nabastardo tayo noon, 'di ba, nung panahon ni Digong. Ang tingin po ng ating mga karatig bansa at ng ating mga kaalyado sa buong mundo, mga iba't ibang bansa sa buong mundo, si Digong ay matapang. Brutal ang kanyang pagsasalita. Maano siya, yung kanyang bunganga ba, maano mo na maayos ang kanyang hindi maayos ang kanyang pagsasalita. At yun ay parang inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang matapang. Pero ang totoo, sa likod ng mga pagsasalita na yon, sa likod ng mga ganong forma ng pagsasalita, ito po ay kabaligtaran. Duwag si Digong. Duwag to the highest level na ang kanyang kaduwagan ay pinakita niya na siya po'y isang inutil na presidente na hindi po niya kayang ipagtanggol ang ating West Philippine Sea. Pinaubaya niya sa mga Chekwa. Ang laki ng pagkadismaya ng mga mangingisda diyan sa Zambales. Yung sinabi niya, magje-jetski ako sa West Philippine Sea, sasabihin ko sa mga Chekwa na atin 'yan. Pero 'di ba nga, kahit na hindi 'yun ginawa ni Digong, okay lang kung hindi ka mag-jetski. Pero yung sana man lang pinagtanggol mo ang West Philippine Sea katulad ng ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di sana 'di ba? Nakita natin talaga na matapang pala talaga etong si Digong, pero wala bahagang buntot. At matapang lang ang bunganga pero sa gawa wala. Kaya nakakahiya kasi ang ating mga ninunong bayani, napakarami nating bayani na nagsugal ng kanilang mga buhay, binuwis nila ang kanilang mga buhay sa pagtatanggol sa ating soberenya, sa ating bayan, sa ating kalayaan. Tapos ngayon, merong isang presidente na magmumura, magmamatapang pero pagdating sa mga mananakop, tameme. 'Di ba? So meron ka nga talagang problema sa pag-iisip. Meron ka talagang problema sa iyong sarili at ito po hindi magandang senyales, 'di ba? Kaya nga po kung meron man po talagang nakabudol sa mga Pilipino,
na naging presidente, walang iba yan kundi si Digong. Napakalaki po ng budol na ginawa sa atin ni Digong. 6 na taon tayong pinahirapan, binaon tayo sa utang, kumampi sa mga akala natin anti-oligarchs galit sa oligarchs si Digong. Yung pala, kakampi siya sa mga mayayamang tsekwa, sa mga illegalistang tsekwa. Doon pala siya kakampi. Akala natin nakaboto tayo, nakapanalo tayo ng presidente, nakakampi ng mga mahihirap. Pero yun pala, hindi pala to kakampi ng mga mahihirap na Pilipino, kundi kakampi ito ng mga tsekwa. At doon na po napariwara ang ating bansa. Doon na po nagkanda leche-leche. Kaya, ang dapat dito, sa mag-amang Duterte na ito, si Digong at si Sara, dapat dito magpatingin kasi nga po medyo nahalata natin na parehas na po sila na parang mga lumuluwag ang tornilyo sa ulo. Kaya sana may magpayo dito kay Digong at kay Sara na magpa-check up muna bago kung ano-anong mga hakbang sa kanilang career sa politika ang gawin, dahil po baka mamaya kapag ito yung mga makabalik sa pwesto, etong si Digong at itong si Sara ay baka nga maging presidente, naku po, ay baka po kung anong mangyari dito sa ating bansa. Delikado po tayo. Tayo pong mga Pilipino ang kawawa. Kaya nako sana nga talaga magpa-check up muna. Sumama sila kay Nino Barsaga, magpa-check up doon po sa Mandaluyong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe. Maraming salamat, Mike Abe Opinions. Pakisuportahan nyo po yan, ating tropa pips. Ingat po kayo, mama chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.